Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po muli sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umaasa si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng produktibong diskusyon sa mga kapwa niya leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN tungkol sa mga hamon at pag-unlad ng rehiyon. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang ipagpatuloy ang mga dialogo at pagtutulungan ng mga bansang kasapi ng ASEAN upang matiyak ang kapayapaan, katatagan at kasaganahan sa rehiyon. And I wish that all the new issues that have come up in the year since the Lao chairmanship will now be addressed, and I look forward to a very productive and constructive consultation with our fellow member states in ASEAN. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inihayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na kabilang sa mga pag-uusapan sa 46th ASEAN Summit ang pagsasaliksik ng mga pinagsamang maayos na tugon ng rehiyon sa bagong ipinatutupad na taripa ng Amerika. Ayon kay Pangulong Marcos, mayroon na siyang inisyal na diskusyon kay Malaysian Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim kung paano dapat tumugon ng ASEAN sa taripa na ipinataw ng Estados Unidos. Anya, dapat pag-aralan ang magiging epekto ng taripa na ipinapatupad ng Estados Unidos sa bawat bansa sa ASEAN. We must find a way to find consensus amongst the disparate situations that the different member states are operating under. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Isusulong ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang isang ethical at responsible framework para sa Artificial Intelligence o AI sa 46th ASEAN Summit sa Malaysia alinsunod sa ASEAN Values. Muling binigyang diin ni Pangulong Marcos ang naisin ng Pilipinas sa pagsusulong ng bukas, inklusibo at rules-based international order at mapayapang paraan ng pagreresolba sa international law disputes o mga sigalot na may kinalaman sa pandaigdigang batas. Ayon sa Pangulo, ang inisyatibang ito ay makakatulong para bumuo ng isang ASEAN na matatag, handa para sa hinaharap, makatao at handa sa anumang kompetensya. I will also highlight the Philippines' commitment to the development of a common regional framework for ethical and responsible AI or artificial intelligence aligned with ASEAN values.
si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Agad na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang agarang pagresponde matapos ang matinding pagbaha sa Maguindanao. Dahil dito nagsagawa ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng relief operations at tinulungan ang libu-libong residente ng Maguindanao na naapektuhan ng matinding pagbaha. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, nakatanggap ang 16 na apektadong barangay ng 1,000 food packs na may 5 kilong bigas, instant noodles, delata at maiinom na tubig. Bukod dito, ang 2,500 chari timba o food packs sa malaking timba na ipinamahagi rin sa mga residente sa tulong ng Philippine Air Force at Office of Civil Defense. Sa datos ng Datupiang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 8,000 pamilya mula sa 16 na barangay ang apektado ng matinding pagbaha. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pagsasampa ng kasong money laundering laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, welcome kay Senador Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, pinalalakas ng hakbang na ito ang laban ng Pilipinas kontra sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Ikinaganap ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagsasampa ng 62 counts ng money laundering cases laban kay Alice Guo. Ayon kay Gatchalian, pinapalakas ng pagkakasong ito ang laban ng ating bansa para tuluyan ng mapaalis ang mga pogo at ang mga illegal nilang aktibidad dito sa Pilipinas. Inaasahan ng senador na ang development na ito ay makakapigil sa illegal na daloy ng dirty money na nagpopondo sa operasyon ng mga pogo at na mapipilay nito ang kanilang financial machinery. Giniitig Gatchalian na ito ay bunga ng maigting na paninindigan ng Senado. Kasabay naman ito ay hinamon ng senador ang mga taga-usig na palakasin ang mga kaso laban sa lahat ng mga nasa likod ng pogo at yaking mananagot sila sa batas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Chinese national na nagpapanggap na Pilipino arestado sa Cagayan de Oro City kaugnay ng resulta ng mas pinaigting na kampanya ng Bureau of Immigration o BI kontra illegal aliens. Ayon sa BI, nagpasa ang naturang Chinese national ng mga pekeng dokumento sa pangalan niya bilang isang Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco. Arestado ng Bureau of Immigration sa Cagayan de Oro City ang isang Chinese national na nagpapanggap bilang isang Pilipino. Ang nasabing hakbang ay sunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya kontra sa mga illegal aliens. Kinilala ang suspect na si Xu Xian, 38 years old, na nahuli ng BI Intelligence Division katuwang ang Armed Forces of the Philippines. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, nagsumite si Xu ng mga peking dokumento tulad ng birth certificate, driver's license, postal ID, teen card at voter's registration, lahat sa pangalan niya bilang isang Pilipino. Nadiskubre ng investigasyon na peke ang kanyang claim bilang dual citizen dahil hindi ito kinikilala sa ilalim ng batas ng China. Bukod pa rito, lumalabas sa kanyang Chinese passport na sa Guangdong, China siya pinanganak, taliwas sa kanyang ipinapakitang birth certificate. Posibleng ginamit umano ni Xu ang peking identity para makinabang sa mga karapatang nakalaan lamang sa mga tunay na Pinoy tulad ng pagmamayari ng lupa, negosyo at maging sa pagtakbo sa eleksyon. Naharap ngayon si Xu sa kasong paglabag sa Philippine Immigration Act. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Naglayag na ang Atin Ito Coalition patungong West Philippine Sea
para sa ikatlong civilian mission nito sakay ng MV Kapitan Felix Oca. Isang musical event ang gaganapin sa El Nido, Palawan para sa pre-departure ng mga volunteer kung saan tampok ang mga kilalang Filipino at international artists. Kasunod nito ay isang sea concert ang isasagawa sa Pag-asa Island para sa layuning kapayapaan at pagkakaisa. Ayon kay atin ito, convener Rafaela David, layo nito na buhayin ang diwa ng mga komunidad sa baybayin sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga karanasan at hangarin at pagyamanin ang pagkakaisa ng bawat rehiyon at mangingisda. Ayon kay David, maglalayag sila na walang dalang galit at hindi gamit ang barkong pandigma, kundi maghahatid ng mga awitin, kwentong kultural at kwento ng mga mangingisda. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, magpapadala ang Philippine Coast Guard o PCG ng 2 barko para tiyakin ang kaligtasan ng Atin Ito Coalition sa ikatlong misyon nito sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay PCG spokesperson for WPS, Commodore J. Tariela, ang isang 97-meter at isang 44-meter na barko ang ipadadala para sa seguridad ng naturang inisyatiba ng mga sibilyan. Ang hakbang ay kasunod ng insidente sa Pag-asa Island kung saan 2 beses na binombahan ng water cannon ng barko ng Chinese Coast Guard ang BRP Datu Sanday na nagsasagawa lamang ng marine research. Samantala, hinihikayat ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez ang Atin Ito na magpatuloy sa kanilang misyon at tiniyak na may mga contingency plan ito sakaling magkaroon ng problema. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Pagbabalik operasyon ng Amandayehan Port makatutulong para maitawid ang mga pangunahing produkto sa mga lalawigan ng Samar at Leyte habang isinasailalim sa pagkumpuni ang San Juanico Bridge. Matatandaan na bumisita si Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon sa naturang pantalan sa Basay, Samar upang alamin at tignan ang iba pang mga ruta na maaring gamitin kasabay ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Manong Ray, muling binisita ni Transportation Secretary Vince Dizon ang Amendayehan na port sa Basay, Samar upang alamin at tignan ang iba pang mga ruta na maaaring gamitin. Ito'y upang maitawid sa mga lalawigan ng Leyte at Samar ang mga pangunahing produkto habang isinasailalim sa pagkukumpuni ang San Juanico Bridge. Ayon kay Dizon, alinsunod na rin dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mayahatid ng walang patid ang mga pangunahing produkto gaya ng mga pagkain at crudo sa mga nabanggit na lalawigan. Kasama ni Dizon sa pagbisita sina Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago at Department of Public Works and Highways Undersecretary Robert Bernardo. Samantala, ngayong umaga naman, Manong Ray, ay nakatakdang ilatag ni Dizon ang mga detalye para sa muling pagbuhay naman ng EDSA o ang EDSA Rebuild Program. Magpapatawag ng pulong balita ng DOTR kasama ang DPWH sa punong tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Pasig City. Mula sa Pasig City para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Speaker Martin Romualdez binigyang diin ang pandaigdigang pagkakaisa kontra artificial intelligence o AI-powered misinformation at cyber threats. Matatandaan na dumalo si Speaker Romualdez sa ika-29 na Parliamentary Intelligence Security Forum sa Madrid, Spain nitong nagdaang linggo kung saan nanawagan ito ng pandaigdigang aksyon kontra sa paggamit ng AI upang maka-impluwensya sa politika at makapangmaliit sa mga demokratikong institusyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes.
Nanawagan si Speaker Martin Romualdez para sa agarang pandaigdigang pagkilos at kooperasyon upang matugunan ang pangarap na dala ng paggamit ng artificial intelligence bilang armas sa pagpapakalat ng maling impormasyon, impluwensya ng politika at pahinain ang mga demokratikong institusyon. Ginawa ito ng leader ng Kamara sa kanyang pagdaro sa 29th Parliamentary Intelligence Security Forum sa Madrid. Dito hinikayat niya ang mga parlamento na harapin ang banta ng manipulasyon ng datos, cyber attacks at AI-generated propaganda. Tinukoy naman niya ang resolusyon pinangunahan ng Pilipinas sa 45th ASEAN Interparliamentary Assembly na nananawagan na magkakaugnay na pambansang estratehiya sa responsableng paggamit ng AI, alinsunod na rin sa ASEAN Digital Master Plan. Binanggit din niya mahalagang papel ng mga mambatas sa pagtiyak na ang mga digital na teknolohiya ay mananatiling kasangkapan para sa pag-unlad at hindi gagamitin sa pagkakawatak-watak. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sumama ang karamihan sa mga nanalong miyembro ng Liberal Party o LP sa lumalawak na supermajority coalition sa Kamara de Representante na susuporta sa pagiging speaker ni late Representative Martin Romualdez sa 20th Congress. Sa pagsama ng mga miyembro ng LP mula 278 ay 285 na mga nanalong kongresista sa katatapos na eleksyon ang nagpahayag ng suporta kay Speaker Romualdez. Ayon kay Deputy Speaker David Suarez ng Quezon, pinagtitibay nito ang lumalaw na pagkakaisa sa pagitan ng iba't ibang partido na si Speaker Romualdez pa rin ang pinaka-epektibo at nararapat na mamuno sa mababang kapulungan ng Kongreso sa nalalabing 3 taon ng Administrasyong Marcos. Kasama sa supermajority block ng 20th Congress ang mga pangunahing partido tulad ng Lakas, CMD, Nationalista Party, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Partido Federal ng Pilipinas, Party List Coalition Foundation Incorporated at LP. Para sa maraming mambabatas, ang desisyon ng karamihan sa mga miyembro ng LP na umanib kay Speaker Romualdez ay sumasalamin sa pagkilala sa kanyang kahusayan sa pamumuno at kakayahang magpatupad ng mga polisiya. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaglaanan ng 2.2 milyong pisong halaga na tulong sa mga pamilya na naapektuhan ng matinding ulan sa Mindanao. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, mayroon na itong koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang agad na makapag-abot ng tulong sa mga apektadong pamilya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Umabot na sa 2.2 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa ongoing na relief operations ito sa mga lugar sa Mindanao na nakaranas ng malakas na pag-ulan at bahang dulot ng ITCZ. Kabilang sa mga apektado ang nasa higit 50,000 pamilya sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Sorsogon at pati sa Barm. Ayon kay DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan para makapagpaabot ng agarang tulong at kapanatagan sa mga apektadong pamilya. Nitong weekend, nagpadala na rin ang DSWD Sorsogon ng family food packs sa higit 300 pamilyang binaha sa barangay Poblasyon sa Carmen, Cotabato. Nakapagpaabot rin na 1,300 family food packs ang DSWD Zamboanga Peninsula sa barangay Kumalarang sa Zamboanga del Sur na nakaranas ng landslide. At tiniyak naman ng DSWD na nasa 12 milyong piso pa ang hawak nilang standby funds sa Mindanao Region na maaaring ipamahagi sa disaster response operations. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Build Better More para sa Bangsamoro unti-unti nang nakukumpleto ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Inanunsyo ng DPWH na 76% kumpleto na ang Nalil Sikyat Bridge No. 1 na magdudugtong sa mga isla ng Bonggao at Sanga-Sanga sa Tawi-Tawi. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco. Ipinagmalaki ng Department of Public Works and Highways o DPWH na 96% ng tapos ang konstruksyon ng Nalil Sikyat Bridge No. 1 sa Tawi-Tawi na inasahang bubuksan sa Hulyo ngayong taon. Ang 541 meters na tulay ay bahagi ng proyekto ng ADB na Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Project na nag-uugnay naman sa Bonggao at Sanga-Sanga Islands. Ayon kay DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain, ang nasabing tulay ay kasama sa flagship infrastructure projects ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Build Better More program na layong palakasin ng konektibidad, ekonomiya at kapayapaan sa Bangsamoro Region. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang konstruksyon ng Tongsina, Panyongan at Malazalupa Pila Bridges na bahagi rin ng kabuang 1.08 billion pesos infrastructure sa Tawi-Tawi. Layo ng mga tulay na ito na palakasin ang lokal na industriya tulad ng mga pangingisda at seaweed farming at higit sa lahat ang pagsuporta sa pangmatagalang kapayapaan at pagunlad sa BARMM. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mayroon nang napupusuan si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na susunod na pinuno ng Philippine National Police o PNP. Ito ang sinabi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa pulong balitaan sa Campo Karingal ngayong umaga ng Lunes. Ayon sa kalihim, nag-usap na sila ng Pangulo tungkol dito, ngunit mas mabuti anya kung hihintayin na lamang ang anunsyo ng Pangulo. Samantala, naniniwala si Remulla na ang susunod na hepe ng PNP ay kailangang tapat, may maayos na track record at may malinaw na hangarin para sa hinaharap ng pambansang pulisya. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Target ng Department of the Interior and Local Government o DILG na masimulan sa Hulyo ang paglarga ng Unified 911 System sa buong bansa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malapit nang umusad ang bidding nito kung saan magiging isa na lamang ang emergency call na maaring tawagan ng sino mang nangangailangan kahit saang parte ng bansa. Sa tulong nito, hindi lamang pulis ang maaring rumisponde, kundi maging ang iba pang tanggapan gaya ng Bureau of Fire Protection. Lalatagan din anya ang 911 system ng mga pinakabagong inobasyon kabilang ang streaming at geolocator. Oras na magsimula ang operasyon, inisyal na pagaganahin ito sa Region 1, Greater Metro Manila, Region 7 at BARMM. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan kontra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key.
Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng PMA Siklablaya Class of 2025 at binigyang pugay ang kanilang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng Siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Binigyang katiyakan ng Pangulo sa mga kadeteng nagsipagtapos na buo ang tiwalang ibinibigay sa kanila bilang mga susunod na tagapagtanggol ng bandila at taong bayan. This is my prayer to the members of Siklablaya. Wherever your duty may take, may it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik na po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, dadako na po tayo sa ating regional news para sa araw na ito. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Tuguegarao. 15 micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Isabela nagbenta ng kanilang mga produkto sa International Food Exhibition 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay April Racho. Pakabukla na sa 15 ang micro, small and medium enterprises wina MSMEs manipod iti probinsya ti Isabela tinakipasat iti naangay at 2025 International Food Exhibition wino IFEX sa World Trade Center Pasay City. Ti panakipasat dagiti ababasita negosyante ket babaan ti suportar ti provincial government ti Isabela. Nagrupo-grupo dagito iti talo akang runa na kategorya. Umuna ket ti beverages category abuklan ti talo nga MSMEs amang ididiyaya kadagiti local fruit wines ken na sustansya mainom. May kadua kategorya may category abuklan mat ti upat nga MSMEs ang nagilako kadagiti produkto ang nagapu iti kakao, gourmet tuyo ken bangus sardines. May katlo ti snacks and ready to eat category dayti a grupo ket buklan mat ti pito nga MSMEs. Sigun iti DTI ti panakipasad dagito yung MSMEs iti IFEX 2025 ket mangited iti umno a plataporma tapno maikanda iti gundaway amamu dagiti global buyers ket mailako ken maidanon ti produkto da kadagiti na duma-duma a nasyon. Manipod siya dati Tuguegarao dayti ni April sa Lucan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, April. Yan ang ulat mula sa Tuguegarao. Samantala, dumako naman tayo sa Baguio. Napaulat na pagbabasura ng carrots sa Benguet sa social media. Fake news ayon sa Benguet Agri Pinoy Trading Center. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jong Munar.
Pinaglibakan iti Benguet Agri-Pinoy Trading Center iti damag may naig tinay basura nga carrots sajay Benguet. Iti opisyal nga statement nga imparwar iti baptisi na ilanad nga awan iti kinabudnuna iti naipadamag iti maysa nga media company ano ibudlang a carrots sajay Tublay. Nailawlawag na nupan pa bimaba ti presyo ti carrots manipod ti monitoring da ket impasigurado pa ni LC Gisit Market Facilitator nga amin nagiti na i-deliver nga carrots sa iti local farmers iti Nasongo Center ket nagatang nabamaman ti presyo iti panakailako dagitoy. Kinunanang nga inkomitar dagiti market facilitators nga amin a commodity karaman iti carrots ket ibirbirukan da iti buyers ken awan iti mapasubli kadagiti producers. Nailawlawag nga apaman nga da iti saan nga malako kat maited wenno may donar kadagiti institusyon bayat iti panakaisigurado a may kan iti umno nga bayad dagiti agdagikwa. Imapila ti baptisi kadagiti vloggers ken media outlets a beripikahan nga umuna iti impormasyon sakbay nga ipablaak. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Salamat, Jong. Yan ang ulat mula sa Baguio. Dumako naman tayo sa Virac. Pagdiriwang ng 9th Abaca Festival sa Catanduanes nagsimula na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rosie Nieva. Formal nang nagpuon ngunya na aldaw Mayo 26 ang saro sa pinakadakulang selebrasyon sa probinsya ng Catanduanes, ang 9th Abaca Festival. Pinuna ni sa sarong Thanksgiving Mass na sinundan kan Parada Abaca kung sa inagbali ang mga estudyante asin drum and lyre corps gikan sa manlain-lain na eskwelahan, mga law enforcement units, mga opisina kan gobyerno, LGUs kan onsing banwaan, media companies asin iba pang civil society organizations, non-government organizations asin mga float. Apura digdi, tampok man sa selebrasyon ang Fort Arte Isla, Agri Trade and Tourism Fair, kadiwan ng Pangulo, Tourism Booth Competition asin Job Fair. Sa mga masunod na aldaw, manlain-lain na darakulang aktibidad pa ang piglalao manggibuhon hasta sa katapusan kan bulan nin Mayo. Ang Abaca Festival ang bako sa nasarong simpleng kaugmahan, alagad pagpapahiling asin pagtatao man inin importansya sa kabuhayan, tradisyon asin kultura kan mga Katandunganon. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rosie. Yan ang ulat mula sa Virac at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. 50.6 na milyong piso na illegal na droga nasabat ng Police Regional 7 nitong nakaraang linggo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jessa Agua Ilanan. Sa 115 ka mga operasyon nga malampusong napahigayon sa Police Regional Office 7, mikabat ngadto sa 50.6 milyones pesos ang kantidad sa gidili nga drogas nga nasakmit niini. Kini nga mga operasyon gilusad sa kapulisan sa Central Visayas sa miaging semana gikan sa Mayo 18 hangtod na sa Pitsa 24. Miresulta kini sa pagkasikop sa 259 ka mga individual, diin 133 gidudahang nalambigit sa illegal nga drogas. Niabot sa 7.4 ka kilo nga mga gituohang shabu ang nasakmit ug dunay standard drug price nga 50,671,424 pesos ug 4 ka gramo nga marijuana. Gawas sa illegal nga drogas nakadakop usab ang PRO 7 ug 18 ka mga individual nga naghupot og mga armas nga way mga lisensya nga nasakmitan sa 29 ka lain-laing mga klase sa armas, duha ka mga eksplosibo ug mga bala nga niresulta usab sa pagkasikop niini. Samtang kinatibuk ang 76 ka wanted persons usa ka semana nga mga operasyon ang nakuha sa PRO 7. Naglakip kini sa 17 ka mga individual nga giila sa labing gipangita sa balaod sa Central Visayas Region. Ning laing mga kalampusan sa kapulisan sa tunga-tungang Kabisayan, giila ni Police Regional Office 7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang dedikasyon ug profesionalismo sa mga sakop niini, labi na sa ilang strategic intelligence, hinungdan nga nagmalampuson ang naasoy mga operasyon. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jessa. Yan ang ulat mula sa Cebu at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Davao. Office of Civil Defense o OCD Region 11 nakikipag-ugnayan na sa Department of the Interior and Local Government o DILG para ipag-utos sa mga LGU sa Davao Region ang regular na paglilinis at pagsasaayos ng mga kanal upang maiwasan ang mga malalaking pagbaha. Ang detalye ng balitang ito mula kay Armando Fenequito. Nagkikipag-ugnayan na ang Office of the Civil Defense 11 o OCD 11 sa Department of the Interior and Local Government o DILG para ipag-utos sa mga local government units sa Davao Region na regular na linisin at ayusin ang kanilang mga kanal dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Inihayag ni OCD 11 Regional Director Edner Dayanghirang na sa mga nangyaring pagbaha sa ilang lugar sa rehiyon itong nakaraang araw, dala ng malakas na buhos ng ulan, naobserbahan na ang mga baradong kanala ang nagdulot ito dahil hindi makakadaloy ng maayos ang tubig. Kaya nakipag-usap na umano si Dayanghirang kay DILG 11 Regional Director Abdullah Matalam para sa nasabing hakbang upang mabawasan ang mga malalaking pagbaha tuwing may malalakas na buhos ng ulan. Gini Dayanghirang na kung nagawa ng DILG 11 maipag-utos sa mga LGU ang pagpapatanggal ng mga struktura sa mga daan, mas madali din itong maipapatupad dahil mga constituents mismo nito ang apektado. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Armando. Yan ang ulat mula sa Davao. Mula naman sa Butuan, mahigit 700 delegado mula Caraga Region sa Palarong Pambansa 2025. Umaasa na maiuuwi ang maraming medalya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jocelyn Morano. Gipaning kamutan sa rehiyong Caraga ang target nga makakuhag mga medalya sa 24 ka mga sporting events sa 65th Palarong Pambansa nga gipahigayon karon sa Lawag, Ilocos Norte. Mukabat sa halos 15,000 ka mga delegado gikan pa sa naglain-laing rehiyon sa nasud ang misalmot sa maong palaro. Mabuluko ng opening ceremony dito sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium, diin puno sa kadasig ug mapasigar buhong gipakita sa mukabat 903 Caraga athletes ang unity ug precision atol sa Saludo March, ang tradisyonal nga pasiunang seremonya. Sigon ni DepEd Caraga Regional Director Maria Ines Asuncion, usa sa gipasigarbo ang bag-o lang mi-graduate sa grade 7 nga si Michael Tapales Jr., estudyante sa Kabadbaran National High School, kinsa mosabak sa Schoolboys Light Flyweight Division sa Palarong Pambansa 2025. Unang salmot kini sa palaro ni Michael apan determinadong masakmit ang medalya, puno sa inspirasyon, determinasyon ug paningkamot ang mga delegado, ilabi na nga sunod tuig dinhi sa Caraga Region himuon ang Palarong Pambansa. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jocelyn. Yan ang ulat mula sa Butuan. Samantala, dumako naman tayo sa Marawi, religious sector sa Lanao del Sur, nanawagan ng tama at tuwid na pamumuhay bilang Muslim upang labanan ang sakit na HIV/AIDS. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Inikamo masagwi ni Kurata ginawaw kadaklan so kadakalo HIV/AIDS cases sa Lanao del Sur. Si Kuriporta Integrated Provincial Health Office o din na IPHO, minirampay dun sa 176 so confirmed cases sa Interwa Lanao del Sur na 83 mambusi sa Marawi City. Sabop si napiyamakain kaw sa boed kumaulama mipantag ko kaplikay kung mga dapa kayaw agama Islam lagi do same-sex relationship anta ka sumama agumama agud o di na bae agubae adi kuyap ta sabop sa aya ikadua
mialoy asabab na LGBT maunahon so cases sa OFWs. Kabasahay Ustad Muhammad Makaraya Bani, niya baloy a lecturer sa Ikulay Forum on HIV/AIDS with Islamic context sa ina din na IPHO ay malaki nang na maadin ko pitanggi sa ana so kalag ko Allah. Ipanguyat yan kumakalumbayan so katero o Allah at di kano pumakarani ko kasina sa plikayan so kambentay sa mga mga pipiya agu ayam mala na so di ka pagunuta o duwa ka tao akanabag karumai. Ini mo sawir yan pa na alinan sa slogan na DOH sa ayam mabaloya panguyat na so kalikay ko premarital sex agu misugo so loyalty ko karuma. Yes, si Johanny Yuso po sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Johania mula dyan sa Marawi. Yan po ang kabuuan na manaulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz susunod na pagkatapos ng ilang mga paalala. Sa pagdiriwang ng 127th Philippine Navy Anniversary, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong hukbong dagat para sa kanilang natatanging tapang at katapatan sa tungkulin magmula pa noon at hanggang sa kasalukuyan. In every mission, the Navy proves that maritime strength is measured by the character, clarity of mission, and the commitment of those who serve. That same commitment to duty was clearly seen in the West Philippine Sea and in other maritime outposts. The Navy personnel serve as peacekeepers both in land and in sea, remaining steadfast as ever, upholding our nation's maritime entitlements with dignity and with courage. Binigyang diin din ng Pangulo ang patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating mga karapatan sa karagatan na alinsunod sa international law. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng PMA Siklablaya Class of 2025 at binigyang pugay ang kanilang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng Siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Binigyang katiyakan ng Pangulo sa mga kadeteng nagsipagtapos na buo ang tiwalang ibinibigay sa kanila bilang mga susunod na tagapagtanggol ng bandila at taong bayan. This is my prayer to the members of Siklablaya. Wherever your duty may take, may it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Naniniwala si Spain Ambassador to the Philippines, Miguel Ultray Delgado, na malaki ang investment opportunity sa Subic Bay Freeport. Bumisita kamakailan si Ambassador Delgado sa Freeport kasama ang kanyang delegasyon kung saan nakita nila ang lumalagong potensyal pang-ekonomiya. Anya, kung magpapatuloy ang pag-unlad nito, maaari itong maging pangunahing logistics at trade hub sa buong Southeast Asia. Dagdag pa niya, kinikilala na rin globally ang Subic Freeport bilang isa sa mga pinakamahusay na economic zone sa mundo batay sa white paper study ng Spanish firm na IDOM sa pakikipagtulungan ng FEMOSA o World Free and Special Economic Zones Federation. Ipinahayag din ng ambassador na ang kanilang pagbisita ay napapanahon dahil maraming kumpanyang Espanyol mula sa iba't ibang sektor ang may interes sa Subic. Kabilang na ang Metalliset, isang international na kumpanyang nagbibigay ng technical at industrial na serbisyo na itinatag sa Espanya noong 2008. Sa panig naman ni Chairman Eduardo Alino, sinabi niyang ang pagbisita ay patunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalakas pa ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Budget and Management o DBM ang pagbabantay sa mga proyektong pambansa sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa ilalim ng kasunduan na nilagdaan noong Mayo 20 sa Quezon City, opisyal nang inulunsad ang pakikipagtulungan ng DPWH sa Project DIME o DIME o Digital Imaging for Monitoring and Evaluation na isang makabagong inisyatibo ng DBM gamit ang satellite, drone at geotagging para sa mas maayos na at transparent na monitoring ng mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, bahagi ito ng adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang paggamit ng teknolohiya para sa mas bukas at epesyenteng pamamahala. Kasama sa proyekto ang real-time update sa mga proyekto, GIS integration at multimedia content sa DIME website. Magkatuwang na rin ang DBM at DPWH sa pagtitiyak ng tamang datos, field validation at content management. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling pinatunayan ng Philippine Ports Authority o PPA ang pagiging isa sa pinakamahusay na government-owned or controlled corporations o GOCC sa bansa matapos nitong makapag-remit ng 5.2 bilyong dividend sa National Treasury ng nagdaang 2024. Ayon sa Department of Finance o DOF, pumalo na sa mahigit 76 na bilyong piso ang kabuang dividend mula sa halos 50 GOCCs ng bansa hanggang Mayo 15 kung saan ika-4 ang PPA sa pinakamalaking contributor. Nangunguna sa listahan ang Land Bank of the Philippines na sinundan ng PAGCOR at PDIC.
Patuloy naman ang PPA na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagtaas sa kita mula sa 1.76 na bilyong piso noong taong 2016 hanggang sa pinakahuling tala sa 5.2 bilyong piso. Lumago rin ng 24% ang revenue nito sa unang 3 buwan ng 2025 bunsod ng mas epektibong port operations. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, ang tagumpay na ito ay patunay ng suporta ng ahensya sa fiscal agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, patuloy silang magsusumikap upang mapanatili ang nasimulan nitong magandang performance at para sa mas malaki pang susunod na yugto para sa PPA. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng bumilis pa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2025 ayon sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office o AMRO. Sinabi ni AMRO economist Andrew Chang dahil ito sa mas malakas na household consumption bunsod ng bumababang inflation at sa posibleng pagtaas ng produksyon ng mga exporter habang nakabinbing ang reciprocal tariffs ng Estados Unidos. Anya, nananatiling matatag ang private consumption sa gitna ng pagluwag ng inflation at mababang antas ng unemployment rate. Noong unang quarter, lumago ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas ng 5.4%, mas mababa sa inaasahan at sa target ng pamahalaan na 6 hanggang 8% para sa taon. Ito rin ay mas mabagal kumpara sa 5.7% noong kaparehong quarter ng nakaraang taon. Bago ipinatupad ang tariff policy ng Administrasyong Trump, inaasahan umano ng AMRO ang 6.3% na paglago sa GDP, ngunit bumaba ito sa ilalim ng 6%. Gayunpaman, inaasahan ng AMRO na muling lalakas ang household consumption ngayong taon kasabay ng patuloy na pagbaba ng inflation. Inaasahan ng International Research Office na babawasan ng economic managers ang upper end ng target range ng 6 hanggang 8% para sa 2025 upang maging mas makatotohanan ito sa gitna ng global uncertainties. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nitong Biyernes, ika-23 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 55 piso at 64 na sentimo. Ang Japanese yen naman ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 43 piso at 6 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 72 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 11 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 74 na piso at 71 sentimo. Nasa 62 piso at 78 sentimo ang euro, 40 piso at 14 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 14 na piso at 84 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala.
Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng PMA Siklab Laya Class of 2025 at binigyang pugay ang kanilang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng Siklab Laya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Binigyang katiyakan ng Pangulo sa mga kadeteng nagsipagtapos na buo ang tiwalang ibinibigay sa kanila bilang mga susunod na tagapagtanggol ng bandila at taong bayan. This is my prayer to the members of Siklab Laya. Wherever your duty may take, may it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Tinapos ng Meralco ang 6 na sunod-sunod na panalo ng NLEX 108-92 sa PBA Philippine Cup na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig nitong linggo. Pagkarang nadihado ng 2 puntos, 45-47 sa first half, nag-init ang Bolts sa third quarter para umabante sa second half 51-49 tungo sa 77-70 abante sa katapusan ng quarter. Nagliyab naman si CJ Cancino sa huling quarter kung saan nakagawa ito ng 11 sa 31 puntos ng Meralco tungo sa panalo. Nanguna para sa Meralco si Chris Newsom sa nalikom nitong 21 puntos habang nagtapos na may 20 puntos si Cancino. Nagdagdag naman ng 18 marker si Bong Quinto habang sina Chris Banchero at Cliff Hodge ay nagambag ng 16 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Dahil sa panalo, napaganda ng Bolts ang kanilang record sa 5-5. Sa kabilang panig, nagrehistro ng game high na 22 puntos si Robert Bullock habang sina Kevin Alas at JB Baguio ay kapwa nakagawa ng 14 na puntos bawat isa para bumagsak sa 62 ang kartada ng Road Warriors. Sa naunang laban, nakuha pa din na manalo ng San Miguel kontra Blackwater kahit kulang-kulang sila sa tao sa pamamagitan ng 115-78 pagdomina at kunin ang solong ikatlong pwesto sa team standings.
Nagliyab ang Beermen sa third quarter para tuluyan ng lumayo at kunin ang panalo kahit wala ang ilan nilang susing manlalaro na sina Marshall Lassiter, Wami Chongson at Jeron Teng. Dahil sa hindi nakalaro ang tatlo, lalong nagpursigi sina CJ Perez, Junmar Fajardo at Don Troliano para humiwalay sa pagkatabla sa Barangay Ginebra para makuha ang ikatlong pwesto tangan ang 6-2 baraha. Pinangunahan ni Perez ang Beermen sa naitala nitong 20 puntos habang nagrehistro ng double-double si Fajardo na may 17 markers at 13 rebounds, sahog pa ang 2 tapal at 1 assist. Nakapagtala naman sina Troliano at Chris Ross ng 15 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod, habang nagtapos ng may 16 na puntos mula sa bench si J.M. Calma kasama pa ang 6 na rebounds. Nanguna naman para sa bossing sina Christian David at R.K. Ilagan kung saan nakakolekta ang una ng 15 puntos, 6 na rebounds at 5 assist, habang ang huli ay nag-ambag ng 14 na markers, 4 na rebounds at 5 assist, kung saan nakuha ng koponan ang ika-5 sunod-sunod na pagkatalo para sa 1-7 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinapos si Filipina tennis star Alex Ayala laban kay Emiliana Arango ng Colombia 6-0, 2-6 at 6-3 sa first round ng 2025 French Open Women's Singles Tournament na ginanap sa Roland Garros sa Paris, France nitong linggo. Mula sa bokya sa unang set, bumawi ang 20 anyos na si Ayala sa second set para kunin ito sa 6-2, subalit hindi na kinayanan ni Ayala sa ikatlong set kaya tuluyan na itong namaalam sa singles event. Samantala, hindi pa rin uuwi si Ayala na ngayon world rank number 73 sa World Tennis Association o WTA dahil kasali pa rin ito sa doubles tournament kasama ang kanyang panibagong partner na si Renata Zarazua ng Mexico na magsisimula sa Miyerkules. Ito ang kauna-unahang debut ni Ayala sa main draw ng French Open. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Literal na nagliliyab ang Gilas Pilipinas Youth kung saan giniba nila ang Thailand ng 45 puntos, 87-42 para manatiling walang talo sa FIBA Under-16 Asia Cup Siyaba qualifiers sa larong ginanap sa Brenzi Giao Sports Complex sa San Fernando, Pampanga nitong linggo. Nagsilbing 1-2 punch ang tambalang Carl Gabriel de los Reyes at Prince Carino kung saan nagtapos ng halos may double-double si De Los Reyes na may 16 na puntos at 9 na rebounds, kasama pa ang 2 assist at 1 tapal, habang si Carino naman ay nakalikom ng 15 markers, 7 boards at 1 assist, kung saan ang mga nakababatang Gilas ay napaganda ang kanilang record sa 2-0. Malaking tulong din ang nagawa ni Anduele Cabanyero na may 10 puntos, 4 na rebounds at 2 assists, habang nagambag si Everine Cruz ng 12 markers mula sa bench. Walang player sa Thailand ang nakagawa ng double digit, subalit nakakuha ng puntos naman ito kina Lorenzo Ravazini at Natachai Kulapat na kapwa nagtapos na may 7 puntos, habang ang huli ay nakakuha din ng 12 rebounds. Dahil sa talo, may 1-1 baraha na ang Thailand kung saan nauna nilang talunin ang Malaysia 56-47. Susunod na mga kalaban ng Gilas ang Singapore para ipagpatuloy ang kanilang imakuladang record sa torneo sa pangunguna ni head coach L.A. Tenorio. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magkakaroon ng panibagong kampiyon sa NCAA Men's Volleyball. Nitong linggo, pinatalsik ng De La Salle College of St. Benilde ang University of Perpetual Help System Delta 24-26, 25-22, 30-28 at 25-17 para matanggal ang Altas sa kontensyon na makapasok ng playoffs sa NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament at tapusin ang pangarap ng Altas para sa ikalimang sunod-sunod na korona. Pinangunahan ni Rocky Roy Motol ang Blazers sa naipon nitong 28 puntos galing sa 25 attacks sa 3 blocks kasama pa ang 17 excellent receptions at 9 na excellent digs habang nagdagdag si Jacob Agassi Herrera ng 19 na puntos. Nakagawa naman ng kanyang sariling triple-double si James Marasigan sa nalikom nitong 14 na puntos, 23 excellent receptions at 12 excellent digs. Nasayang naman ang nagawang 29 na puntos ni Kobe Brian Taguba, pati na rin ang 16 na puntos ni Jeff Marapok para sa Altas. Kasalukuyang nasa tuktok ng team standings ang Benilde, tangan ang 14-3 record at makakalaban pa nila sa kanilang huling laban sa eliminations ang Lyceum of the Philippines University itong darating na Biyernes, habang ang Perpetual na dumula sa 9-8 record ay makakalaban ang San Beda University itong darating na Miyerkules. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magiging malaking pagdiwang ang darating na buwan para kay Kiefer Ravena na naghahanda pumasok sa panibagong kabanata ng kanyang buhay. Sa basketball, pumirma si Ravena ng extension para sa Yokohama B Corsairs nitong nakalipas na linggo, kung saan mananatili siya sa Japan B-League ng isa pang taon. Ang personal na buhay ang pinagkakaabalahan ni Ravena na may kinalaman sa kanyang kinabukasan. Siya at ang kanyang fiancé na si Diana Maki ay nakatakda ng ikasal sa loob ng 2 linggo at naghahanda na din sila sa pagdating ng kanilang unang anak. Para kay Ravena, ang mga pagbabago sa kanyang personal na buhay ay magiging mitya kapag bumalik na ito sa court para sa B Corsairs. Bilang asawa at ama, magiging motibasyon ito na galingan ng guard ang kanyang trabaho alang-alang sa kanyang mag-ina. Ayon kay Ravena, mas madali ang paglalaro ng basketball kumpara sa marami ang involved. Kailangan niya ng maging seryoso, anya. Sinabi ni Ravena na humihingi siya ng mga advice sa mga nakapaligid sa kanya kung ano nga ba ang mga magagandang hakbang na kanyang gagawin. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi pa priority ngayon ni Gabby Garcia ang pagsali sa mga beauty pageant, lalong-lalo na sa Miss Universe Philippines o MUPH. Ito ang sinabi mismo ni Gabby sa kabila ng mga panawagan ng kanyang mga fanay na subukan niyang sumali sa MUPH. Sa panayam niya kay Tito Boy Abunda sa programang Fast Talk, sinabi nga ni Gabby na malaking balakid sa pangarap niyang ito ang mga kasalukuyan niyang trabaho at obligasyon. Say niya, quote and unquote, "I'm turning 27 this year so it would have been the perfect time to join, right? Pero nga kasi I've been saying I've been open about this. There are a lot of factors to consider if I could join or not." Paliwanag pa niya, quote and unquote, "You know, relationships with brands na baka hindi maipush kung sumali ako because I would have to drop everything or pause everything. In short, I would be jobless for maybe a year or two if I continue to join. So I don't think it's the smartest thing to do right now." Sinabi rin ni Gabby na aware siya na marami ang nagnanais at umaasa na kumbaga pasukin niya ang mundo ng pageantry. Quote and unquote, "Kung ako lang talaga and wala akong ibang isa-sacrifice, I would have joined. Maybe I could have tried and tried already until I reached the crown, right?" Yan ang sambit niya. Pero ito nga yung reason niya, quote and unquote, "There are different priorities that I have to weigh as well. Now that I'm in the industry for 11 years, so until now, it's still an unanswered thing in my head." Gayunpaman, bukas pa rin daw si Gabby sa posibilidad na makasali siya in the future. Quote and unquote, "May mga bagay na kahit na gustong-gusto natin para sa sarili natin, sinasabi na ni Lord at sinasabi ng Destiny na hindi siya muna para sa'yo, so I'm not closing my doors. Definitely, I'm still open. But as of now, I have different things to prioritize." Matatandaan na noong taong 2020, sinabi ni Gabby na isa sa mga pangarap niya noong bata pa lamang siya ay ang maging isang beauty queen. Noong 2024 naman, lumutang ang mga chika na sasali siya sa Miss Universe Philippines, ngunit agad naman niya itong itinanggi. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, damay kung damay ngayon ang pangalan ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo sa naging revelasyon ng kapuso actor na si Alden Richards. Matatandaan na recently ay inamin ni Alden sa isang panayam na dumaan siya sa depresyon noong taong 2024. Pag-amin niya, ang nakaraang taon ang lowest point ng kanyang buhay kung saan mas inunan niya ang pagbibigay atensyon sa ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Ayan, Alden, mag-self-love ka muna.
Dahil rito ay marami sa mga netizen at iba pa nating mga kamosa, maging ang ilang fans ni Alden ang nagsasabing marahil ay may kinalaman si Catherine sa pinagdadaanan ng aktor. Sabi nga ni Alden, no, quote and unquote, inuuna ko muna lahat ng tao bago sarili ko, but last year medyo I think that was my breaking point kasi minsan 'di ba tayo, we always go out of our way to help other people, tulong, bigay. Ang nangyari sa akin, paglingon ko doon sa timba ko, wala na palang natira sa akin, and then that broke me to 1,000,000 pieces. Walang nabanggit naman no na name itong si Alden no sa kanyang mga naging panayam no o pahayag, ngunit syempre marami sa mga fanay ang merong espekulasyon no, may mga haka-haka, may mga opinion na posibleng isa si Catherine no sa mga dahilan kung bakit dumaan nga sa depression stage itong si Alden. Meron niyang mga nagsasabi na may connection ito sa hindi pagkakaroon no, ni Alden ng chance na maging sila ni Catherine. Ito raw ay sa kabila ng efforts ni Alden kay Catherine ay umasa lang raw ito sa wala. Agad naman rumesbak syempre yung mga fanay ni Catherine laban no sa sa mga pahayag no na kumukontra no o kontra sa kanilang iniidolo. Sabi nga ng mga fans ni Catherine, hindi dapat palaging iugnay ang pangalan nito sa tuwing may interview si Alden. Ito, quote and quote, shooting ng Hello Love Again hanggang promo, Thanksgiving party na matay lolo ni Alden, nandun, Family Bernardo. Tapos ngayon, lahat ng post or interview ni Alden may Catherine, lahat patama, tao pa ba kayo? Ano bang nagawa ni Catherine sa inyo? Bakit ka bitter niyong tao? Yan ang sabi ng isang fanay. Comment naman ng isa, quote and quote, sana lang din sa lahat ng bashers ni Catherine, lalo na yung mga may ayaw kay Catherine para kay Alden, wag lahat ibato o ipatama kay Catherine lahat ng post or interview ni Alden. Karamihan sa inyo lagi niyong sinasabi na pinaasa at may mayor si Catherine. Kung walang proof, wag kumuda. Ang mahalaga, okay sila. Sa kabila ng mga iringan, away ng mga fans, ay ang tunay na kawawa rito syempre ay ang Kath din. Kasi alam naman natin, very good friends sila, di ba? Parehas na may pinagdaraanan ang dalawa last year, no, na syempre ay inamin naman itong dalawa at yun nga, hindi naman nakakatulong ang banga-bangayan ng fans ng dalawa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama na po natin muli ang ating ang host ng APN, walang iba kundi si Miss Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa.
para sa ating regional news, sa mga kasama natin na nag-ulat para sa ating mga segmento, para sa ating balitang negosyo at balitang pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating balitang showbiz kay Steph Vicente at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.